Good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana kailan tayo dyan, magandang ating gising at saka kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi ba itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-pray to the Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Maganda sa mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakapi dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kanilang mga trabaho at kagap mo lang po galing silang mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jilrabe TV kung saan mga kabayan, pag-uusapan ho natin yung mga karalaban dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, isa po sa pag-uusapan ngayong araw, itong pagiging membro po ng taga CBCP doon sa NTF-ELCAC. Yes, you heard it right. Membro na po yung CBCP sa NTF-ELCAC, pero dalawa lang po mga kabayan. Alam nyo, natawa kasi ako doon sa balita, kasi nga, di ba, alam naman natin po yung CBCP, maraming okok talaga dyan ng mga pare mga kabayan at alam ho yan ng mamayang Pilipino. Diba, palagi natin silang ini-accuse na sila po ay konektado dito sa mga PNA. Siya nga pala mga kabayan, sa nagtanong sa akin kung bakit daw binaliktad ko yung name po ng alam nyo na po, yung mga okok, yung PNA, instead na baliktaran nyo lang po, alam nyo na po mga kabayan, siyempre may rason po yan mga kabayan. Kasi napapansin ko lang po, once binabanggit natin po yung NPA, merong epekto po dito sa YT. So, kaya nga, binaliktad ko lang po. So, sana maintindihan natin. So balikan po natin yun, yung ibig kong sabihin, di ba, nakita natin sa balita na dalawa lang po na mga pare ang naging membro dito ng NTF-ELCAC. Kasi ngayong iba makabayan, takip bibig pa rin po, ayaw magsalita, kasi parang kilala naman natin sila, pero i-questions ko sila mamaya makabayan. Kasi nga, meron kong napansin dito sa sinabi po ng Executive Secretary ng CBCP. First, pag-usapan po natin, itong ipinalabas po na Executive Order 39 ni PBM tungkol dito sa rice price ceiling o yung price cap mga kabayan. Yung hindi dapat lalampas po ng 45 pesos yung presyo ng mga bigas natin dyan sa mga market. Pero maraming ho dito ang nagreklamo mga kabayan. At alam nyo ba, ginamit rin po ito ng mga pinklawan. Kung ano yun, pag-usapan natin yan mamaya. Mas pag-usapan rin po natin mga kabayan, ito pong current na coach ng Gilas Pilipinas, si Chotres mga kabayan. Alam nyo, napapansin nyo ba na I think 2 vlogs ago na ba na hindi ko pinag-usapan dito si Chotres, even though sunod-sunod po yung pagkatalo po ng Gilas Pilipinas, pati rin po sa Sudan mga kabayan, yung South Sudan. Alam nyo ba yung South Sudan rank 60 ho yan, at saka yung Pilipinas rank 40 po, pero natalo mga kabayan at tambak na tambak talaga. Ayaw ko na sana pag-usapan po kasi pointless pa rin naman kasi alam nyo mga kabayan, dyan po kasi sa pagiging coach natin o yung pagiging coach po ni Chotres dyan sa Gilas, parang palakasan system mga kabayan. Tsaka na-feel naman ho natin yan. Diba, alam naman natin na marami pong pangalan po na lumabas noon or pinagpilian noon na gusto sana na magiging coach dito sa Gilas Pilipinas. Diba, nabanggit noon mga kabayan si Tom Baldwin at saka ito po si Tim Con at saka rin po si Chotres. Pero malakas talaga itong si Chotres mga kabayan. Bakit? Siyempre, dilawan Ayaw ko na sana pag-usapan si Chotres. Kaya lang, meron namang ipinalabas dito na statement na isang sikat po na reporter, journalist, gonggong talaga, ang sarap talaga pitikin tinga na to, sinisiraan niya naman dito si PBB Makabayan at ginamit niya si Chotres. Mamaya pag-usapan natin yan. And of course, ito rin pong isang Makabayan, ito isang concern po ng isang vlogger po na foreigner. At ang foreigner nito Makabayan,
bumisita ko siya dyan sa Pilipinas. Ngayon, meron siyang tinanong po ng mga kababayan natin, kaya lang yung pagsagot po ng kababayan natin ay medyo hindi niya naintindihan mga kababayan, at saka parang nakita niya na rude daw yung yung pag-approach sa kanya mga kababayan, parang nagiging rude. So ito po, I'm sure, hindi kasi to alam po ng mga foreigner na na meron kasi tayong nakasanayan mga kababayan na every time po tayo ay tatanungin po na kahit na sino, kahit yung mga bata mga kababayan, tatanungin natin, meron pong kakaiba talaga na ginagawa yung Pilipino. Alam natin yan, at saka pag-usapan natin yan mamaya, kasi gusto ko mga kababayan na kahit kunti man lang, babakuhin natin ng kunti. Kasi nga, hindi po yan intindihan ng ibang mga foreigner mga kababayan. So kung ano yon, pag-usapan natin yan mamaya, at marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi nito meron dalang baon po ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. But of course, before tayo mag-start mga kababayan, as usual, alam nyo na po, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At syempre, nandyan din po makabayan nating mga DDS all over the world. How are you din makabayan? Lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Uniteam supporters. And of course, maraming salamat po sa returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. At maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At siyempre mga kababayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kababayan, so una natin pag-uusapan, ito pong nangyari dyan sa bago na naman pong pakulo nitong taga-China, kasi nga alam niyo mga kababayan, meron po silang inilabas dito na bagong global map. Merong bagong global map na ilabas ng taga-China na kung saan doon po sa South China Sea na instant po yung 9-dash line mga kababayan. Di ba yung 9-dash line, very controversial ho yan. At saka talagang marami ho dito nagdebate tungkol sa mga kababayan. Kasi nga parang sinakop na lahat dito ng taga-China yung sa South China Sea mga kababayan. Ngayon, alam nyo ba, dinagdagan na po ng isa. So nagiging 10-dash line na mga kababayan. At dito po, bago ko ipakita sa inyo yung balita, kasi meron pong nagsumbong kasi sa atin mga kababayan, sulit verse natin dito. Sabi niya ni Sir Edgardo, "Good day Sir Ivan. May mga kumakalat po ngayon sa mga bilihan ng mga school supplies na globo ng China para pag itinuro sa mga bata. Ipinapakita ang sakop ng China at kabilang na dito ang Pilipinas sa globo na binibenta sa mga mall ngayon. Sana po malaman ito ng DepEd natin at paalahanan ang ating mga guro. Salamat po Sir Ivan." So sabi ko sa kanya mga kabayan, i-check ko natin yan. Ngayon, ang ibig niya pong sabihin, ito pong lumabas na balita ngayon, yun nga yung 10-dash line mga kababayan. Pero meron nang inilabas dito at sinabi na rin po yan ng taga-China na yearly pala sila na nagpapalabas po ng global map mga kababayan. Unfortunately, nandyan na po yan sa mga school supplies na binibilhan natin mga kababayan. So ito ay hindi talaga maganda kasi nga, syempre, makikita ho yan ng mga kababayan natin o yung mga bata po, ng mga estudyante at makaisipin nila na 10-dash line, totoo yan mga kababayan. Di ba? Nakakalungkot talaga yan. Pero at least maganda ho dito ay tinabla po ito ni PBBM. So for more details, let's watch this. Tinabla na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinipilit ng China na 10-dash line sa pinag-aagawang teritoryo. Kakampi raw kasi ng Pilipinas ang mismong batas at ang ibang bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. We, of course, will continue to defend our territorial sovereignty, our territorial rights. We have not changed our approach. Yan ang buwelta ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ilabas ng China ang kanilang 2023 version ng standard map ng sinasabing teritoryo raw nila sa South China Sea. Ang dating 9-dash line, ginawa nilang 10-dash line na. Nadagdagan ng isang linya sa tabi ng Taiwan. Ibig sabihin, mas malawak na ang inaangkin nilang teritoryo kahit Pilipinas ang pinaboran sa 2016 arbitral ruling. We have to respond to all of this and we will. But again, these are operational details that I would prefer not to talk about.
Pero giit ni PBBM, malakas ang laban ng Pilipinas, lalo't naaayon ng maritime rights ng bansa sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Malaking tulong daw sa Pilipinas ang suporta ng maraming bansa. That, I think, puts us on very solid ground in terms of our claims for territorial sovereignty, for maritime territory. And this has been validated and supported by many, many countries around the world. Sa isa namang press conference, sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Wang Wenbin na ang posisyon nila sa South China Sea ay pareho at malinaw. Regular din daw silang naglalabas ng mapa kada taon para maggamit ng iba't ibang sektor ng lipunan at malaman ng publiko. Sinabihan din nila ang Amerika na huwag makisawsaw sa issue sa South China Sea. Nga mga kaabayan, may nakita po ako na malaking account doon sa Twitter. Ang pangalan po ng account mga kaabayan ay Historic Beds. Doon sa kanyang tweet mga kaabayan, ang tanong niya doon, sabi niya, without googling, name something China invented. Pero alam ko na yung ibig niya sabihin doon ay about po sa technology mga kaabayan. Pero alam niyo ba, karamihan po doon sa mga nagsagot yan sa baba. Kasi nga, yung kanyang tweet mga kaabayan ay 7.4 million ho yan in just one day. Isipin niyo yan, ang kanyang tweet, nag-viral ho yan. Tsaka umabot po ng 7.4 million yung views mga kaabayan. Pero alam nyo ba, karamihan po sa mga nag-comment dyan sa baba ay yung current po na nangyayari mga kabayan, which is yung 10 dash line. So ang sagot natin dyan, without googling, sabi niya, without googling, name something China invented. So that is 10 dash line mga kabayan. So I think mukha yatang napahiya dyan. Si Historic Beds, malaking vlogger ho yan mga kabayan. Tama naman talaga, 10 dash line, inimbento lang ho yan ng taga-China at saka sakim sa mga kabayan. No? Okay lang ba sa atin, ngayong teritoryo natin ay unti-unti na po ditong inaangkin ng taga-China mga kaabayan, di ba? Okay lang ba sa atin? Di ba? Napakapangit talaga yan. Ako po ay nanawagan ho dito sa mga may-ari po ng mga stores, ng mga supply stores, sana po hindi natin tangkilikin yung latest na inilabas po na global map ng taga-China mga kaabayan. Kasi nga, nagiging 10 dash line na. At saka kapag makita ko yan ng mga bata, ng mga estudyante, siyempre, magiging tatak na ito sa kanilang isipan mga kaabayan na totoo yan kasi nga, nandyan po sa mapa po ng China, sana pipigilan ho natin yan. Tingnan nyo, tinabla dito ni PBBM. At saka dito po sa taga DepEd, ako na po ay nanawagan bilang concerned citizen, nanawagan po ako dito kay BP Sara, sa sekretary ng ating DepEd, at saka sa spokesperson po ng taga DepEd mga kabayan. Sana aksyonan natin to. At saka sisilipin natin yung mga school supplies na nagbibenta po ng bagong global map ng China. Hopefully po, sana maaksyonan ho ito. Okay mga kabayan, so pag-usapan na natin itong si Chot Reyes kasi nga ginamit ho ito ng mga pinklawan ay sa said it earlier. 'Di ba? Talagang tambak na tambak tayo mga kabayan doon po sa game po ng South Sudan versus Gilas Pilipinas. Kasi nga yung point po ng Sudan is 87 at yung sa Pilipinas is 68. So tambak tayo ng 19 points ba? If I'm not mistaken, I think 19 points po yung tambak diyan. Ang lahi mga kabayan 20 points. Pero alam nyo, mas malakas pa po yung Dominican Republic at saka yung Angola mga kabayan. Hindi naman tayo tambak doon sa Dominican Republic, only 6 points lang po. At saka doon po sa Angola, I think if I'm not mistaken, 9 points yata yung lamang po ng Angola mga kabayan. Pero dito sa South Sudan, ranking 60 mga kabayan, rank 60, yung Pilipinas rank 40, tinalo lang po tayo ng 19 points. Di ba? I am very sure po, walang problema dito sa mga players. Ang problema dito, yung coaching style ni Chot Reyes mga kabayan. Bakit? Noon pa kasi siya pinagsabihan dito na kanyang coaching style mga kabayan ay hindi po yan pang international. Nakikita naman ho yan ng mga analyst, ng mga sport analysts at saka yung mga fans po ng mga Gilas kasi nanawagan sila noon pa lang for how many years na ba? 2 years maybe na sana daw itong si Tam Baldwin at saka or si Tim Kun makabayan ang magiging coach po ng Gilas kasi kilalang kilala po itong si Baldwin na kapag international po ng mga games, mas maganda talaga na si Baldwin po yung hahawak po ng Gilas Philippines makabayan. Ang problema dito, syempre, nirecommend ho yan ng taga-Pinklawan kasi nga, di ba, alam naman natin makabayan, sino ba ang inendorso ni Chot Reyes sa panahon po ng eleksyon?
Confirm na confirm mo yan. Si Lini Lutang Makabayan. Yes, si Lini Lutang ang kanyang, kanyang inendorso kasi nga ito po'y dilawan. Ngayon Makabayan, well, ayaw ko na sana atirahin to si Chot Reyes. Kaya lang itong si Atom Arroyo, itong NPA na to, abay sabi niya Makabayan, doon po sa kanyang tweet, babasahin ko lang po. Sabi niya, minsan parang mas harsh pa tayo sa coach ng basketball kesa elected officials natin. Mas harsh pa tayo daw kay coach kay Chot Reyes Makabayan kesa sa mga elected officials. Pero gusto ko tong baliktad na Makabayan. Bakit naging harsh ba sila kay Lini Lutang? Di ba mga kabayan? Hindi. Bakit? Kasi nga siyempre suportado na si Lini Lutang kasi itong si Atom Aurelio dilawan to mga kabayan at yan rin po si Chot Reyes dilawan rin yan. Ayaw lang batiko si mga kabayan. Bagkos binaliktad nila. Well, babaliktad rin po natin mga kabayan. Ang problema naman kasi dito ni Coach Reyes mga kabayan, di ba? Sabi niya na sabi pa niya doon sa kanyang statement, naalala ko lang na gagawin daw niya ang lahat para manalo mga kabayan. Very confident po itong si Chot Reyes. Yes, very confident talaga at saka parang ayaw niyang parang ayaw niyang makinig dito sa mga advices po ng mga ibang experts makabayan sa mga sports kasi nga confident na confident siya. Well, ano bang nangyayari dito? 'Di ba? Sunod-sunod po, 4 na talo, walang panalo makabayan. So ang ating dream po para sa 2024 Olympics wala na, lusa makabayan, wala na tayo, hindi na tayo makasama po sa Olympics kasi ang chance na lang po natin na sana manalo doon sa South Sudan. Wala na yung dream makabayan, papas na po. Dahil ito kay Chot Reyes. Pero at least po in fairness, humingi naman po dito ng sorry si Chot Reyes makabayan. Sana naman po makabayan sa pamunuan po ng Gilas Pilipinas, yung iba na po ang hawak sana or magiging coach dito. Kung makapasok tayo sa international po na mga competition makabayan. Ngayon, sasagutin ho natin, ito na namang gunggong na to, nitong si isang mga pinklan makabayan. Sabi niya, bakit gigil na gigil kayo sa coach ng Gilas? Nangako ba siyang magiging 20 pesos ang 1 kilo ng bigas? Abay, gunggong talaga to. Hindi ba niya inisip na paano niya mapasok po yung issue or situation po ni Chot Reyes dito sa 20 pesos per kilo na bigas makabayan? Di ba ang layo na? Siyempre ginanon nila kasi nga si Chot Reyes ay dilawan makabayan. Binaliktad na dito at pinaparinggan nila si PBM. Well, mamaya pag-usapan natin yan kasi gusto ko ipakita sa inyo yung balita makabayan tungkol dito sa Executive Order 39, yung rice price ceiling or price cap po na inilabas po ni PBM at saka pirmado na hindi dapat lalampas po yung mga retailer ng 45 pesos yung presyo ng bigas makabayan. At alam niyo ba, marami ditong nagrereklamo, lalong-lalo na yung mga pink clown makabayan. Mamaya pag-usapan natin yan. But for that, let's watch this. Para mahinto ang walang prenong taas presyo ng bigas, nagpataw na si Pangulong Bongbong Marcos ng hanggang 45 pesos na price ceiling sa buong bansa. Pero may mga umalma. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Hanggang ngayon, umaaray pa rin ang mga mamimili sa presyo ng bigas. Sa monitoring ng Department of Agriculture, 42 hanggang 55 pesos kada kilo ang regular milled rice sa Metro Manila, habang 48 hanggang 56 pesos ang bentahan ng well-milled local rice. Dahil higit 1 taon ang hirap mapababa ang presyo ng bigas, magpapatupad na ang gobyerno ng price ceiling ng bigas sa buong bansa. Pero mas tututukan ng Metro Manila. Dito raw kasi pinakamabigat ang presyo ng bigas. Sa bisa ng Executive Order No. 39 ni Pangulong Marcos, hanggang 41 pesos kada kilo na lang dapat ang bentahan ng regular milled rice. Ang well-milled rice naman, 45 pesos per kilo ang bentahan. I have ordered in the EO that I signed yesterday, so that to make sure the prices stay within the limits that we have prescribed. Now, the real problem is in NCR. It's not so bad outside of Manila, Metro Manila. That's why maybe we will be focusing our efforts in Metro Manila. Paglilinaw ng Department of Trade and Industry, hindi kasama ang premium rice sa price ceiling. So lalagyan natin ng ceiling para maiwasan yung nangyayaring manipulasyon sa merkado, no? Na kahit na merong supply, tumataas yung presyo. Nakita natin kasi itong mga nakarang araw, biglang sumipa yung taas eh.
Pero ang kilusang magbubukid ng Pilipinas natataasan sa price ceiling. Kahit po nabili ng 22 pesos sa amin pong kwenta sa rule of thumb na i-multiply mo ng 70%, ito po yung milling, holing, sako at iba pa, hindi po dapat tumaas sa 37 pesos and 40 centavos. Hirit naman ng grupong Bantay Bigas, dapat ibalik sa National Food Authority ang mandatong bumili ng bigas sa lokal na magsasaka para mura itong mabenta sa mga palengke. Ngayon pa lang ay dapat mamili na ng mga palay ng ating mga magsasaka. At least 20 to 25% ng ating local production ay bilhin ng NFA. Ipaggiling niya ito, yung pagbili niya ay dapat direkta sa ating mga magsasaka, no? Pero kung ang Federation of Free Farmers ang tatanungin, masyadong mababa ang price ceiling sa bigas. Baka raw magkaroon pa ng dayaan sa label ng bigas sa palengke para hindi malugi ang retailers. Sa tingin namin, talagang very tight na yung supply ng bigas ngayon. And that is the main reason why prices are going up. No? At we don't think na imposing an SRP will be effective in bringing down rice prices. No? Baka ang gawin ng mga retailer, they will stop selling rice. No? Because if they follow those prices, baka malugi sila. Kahit mga tindera sa palengke, ngayon pa lang, umaaray na sa price ceiling. Sana naman hindi kami ang pagsabihan ng executive order na yan, kundi yung mga supplier namin o kaya yung mga trader na huwag silang magtaas ng grabe talaga ang taas nila. Pinag-aaralan na raw ng DTI kung paano tutulungan ng mga retailer para hindi malugi dahil sa price ceiling. Patuloy din daw ang pagmumonitor para matiyak na walang mislabel o pandaraya. Nanawagan naman ang Pangulo sa publiko na makipagtulungan. I would encourage anyone who finds that someone or retailer is selling at above the price ceiling, i-report po ninyo. I-report ninyo sa police, i-report ninyo sa DA, dun sa lugar ninyo, i-report ninyo sa local government para matignan po namin. Pero para sa Makabayan Block, desperadong hakbang ang pagpapatupad ng price ceiling. A desperate move to quell the people's mounting frustration over his failure to deliver his campaign promise. Kasi ang sinabi niya, 20 pesos per kilo ng bigas. Parang nagpapabango lang ang Pangulong Marcos dito sa EO 39 dahil matagal na talagang kailangan na kinilusan talaga ng administrasyong Marcos itong patuloy na pagtaas ng presyo ng presyo ng bigas. So siguro gusto nilang maampat yung pag-aalburuto na ng ating taong bayan. Alam mo mga kabayan, itong si Castro at saka si Brosas, may okok talaga yung pag-uutak ng mga kabayan. Kahit anong gawin nila dyan, di ba? Siyempre, mandaton ho yan ng Pangulo natin, dapat suportahan din mga kabayan kasi para naman ho yan sa mga kabayan natin, lalong-lalo na sa mga mahihirap po. Dapat ang gawin dyan ni Castro at ni Brosas, susuporta lang ho dito at saka mag-isip nila kung ano ba ang maitutulong na dito sa mandato po ni PB mga kabayan, di ba? Kasi nga, alam niyo mga kabayan, yung sa previous pa na reklamo po na grupo, like for example yung Bantay Bigas at saka yung iba, siyempre mga anti-Marcos yung mga kabayan, nagre-reklamo po. Pero merong report na mga lumalabas ngayon at saka kumakalat na rin ngayon mga kabayan na suportado po ng mga farmers at saka ng ibang mga farmers group mga kabayan yung mandato po ni PBM. Kasi alam nila yung presyon mga kabayan. Ang problema dito, nandito talaga sa mga not retailers, doon po sa mga suppliers mga kabayan, sa mga middleman at sa mga traders, nandun ang problema. Okay, i-clear lang po natin mga kabayan, even though na suportado ko po yung EO 39 na ipinalabas po ni PBM, yung rice price ceiling, sana po sa gobyerno natin dito, ang una nating gagawin para hindi po maproblema rin po yung mga retailers kasi sila mga kabayan, nangangkat lang po yan. Sana ang gagawin dito ng gobyerno ay for me lang sa idea ko lang po to, na sana yung existing nila na stocks mga kabayan na nandyan po sa kanilang mga stores, ubusin lang muna nila yan.
Okay ba yung idea na Sir Ivan? Sana ubusin mo na yan para hindi sila malugi mga kabayan. But after that, dapat i-monitor ho sila kasi pang next na nila na resupply mga kabayan ay hindi na dapat ganun po yung presyohan dyan. Nag-guess ba Sir Ivan? 'Di ba? For now, 'di ba, na-implement na yung EO39. So yung lahat po ng mga retailer diyan po sa sabi na sa NCR daw o sa Maynila, diyan kasi yung mabigat po na presyo mga kabayan. Pero mali po ang inireport ng ng nagbabalita. Hindi lang po diyan sa NCR ang mabigat po yung presyo or may mataas na presyo, lahat po buong Pilipinas mga kabayan. Buong Pilipinas, so yan, hindi lang po sa NCR. Pero ang gagawin sana dito ng taga-gobyerno natin, ulitin ko po, na sana para hindi po malugi yung mga retailers natin, uubusin na lang muna ang kanilang supply dyan sa kanilang stores. At dapat mayroong magbabantay po, once naubos na ang kanilang supply, ang next nila na kukunin po sa kanilang supply mga kabayan, yun na po ang i-apply na po dito yung EO39. I think fair ho yan sa lahat. Ngayon, hindi yan masusolusyonan ng gobyerno natin kapag hindi dito tutulong po ang mamayang Pilipino or yung sambayan ng Pilipino mga kabayan. Sa paano ba gagawin, ano ba ang gagawin nila? 'Di ba sinabi po ni PBM, kapag meron tayong nakita po na lumalampas po ng 45 pesos na price cap ng bigas natin, ang dapat isumbong natin mga kabayan, yung mga traders o yung supplier na pinagkukunan nila ho yun. Sana tulong-tulong ho tayo. Isumbong natin at sa pangalanan natin kung sino ba ang inyong mga suppliers. Para sila po dito, yung susugurin po ng gobyerno natin mga kabayan, lalong-lalo na yung taga DTI at saka yung agriculture, sila dapat dito yung imbestigahan at saka dapat dito makulong mga kabayan. At dito, meron na po ako idagdag dito tungkol dito sa DTI mga kabayan kasi nagbigay na rin sila dito ng babala dito po sa mga negosyante. So, for more details, let's watch this. Nagbabala ang Department of Trade and Industry laban sa mga negosyante na lalabag sa itinakdang price ceiling sa bigas kasama rin na ibobonitor ng ahensya mga supplier na nagho-hoard ng bigas o palay na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng artificial shortage. May ulat si Noel Talakay. Naiyak nga po ako dahil nag-iisip po ako pa paano. Kanina pa ako naiyak. Halos maiyak na si Aling Rosalina sa kahahanap ng murang bigas na sasapat sana sa kanyang budget na 100 piso para sa 2 kilong bigas. Anya, 50 pesos lang ang kaya niya dahil 5 ang kanyang pinapakain. Sapat sana ang 100 piso niya para sa isang araw. Bibili ako ngayon pero kung ako 100, di ko malaman kung paano ko kukuha ng bigas. Sa tindahang ito, ang presyo ng bigas nasa mahigit 50 piso pa, malayo sa nakasaad sa Executive Order No. 39 ng price ceiling sa well-milled rice na 46 pesos at regular milled rice na 41 pesos na epektibo na ngayong araw ayon sa DTI. Sa laging handa public briefing kanina, tiniyak ng DTI na maayos na maipatutupad ayon kay Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual. Whole government approach ang kanilang gagawin sa pagpapatupad ng EO39. Iikot yung mga natin, meron tayong mga monitors mga naiikot at saka ang DA naman magbibigay ng guidelines para naman ma-distinguish kung ano yung premium variety dun sa variety na covered ng Price Act. Babala ng DTI, mananagot sa batas sa ilalim ng Price Act ang lalabag dito na maaaring makulong at magmulta. Yung sa level ng mga retailers, yung magpa-violate ng price ceiling ay merong inaatas ang batas na Price Act ng penalty ng imprisonment of not less than 1 year nor more than 10 years. Or a fine of not less than 5,000 pesos, not more than not less than 5,000, but no more than 1 million pesos. Imo-monitor din ang mga supplier na nagho-hoard ng bigas o palay na nagiging dahilan ng artificial shortage. Dahilan din para tumaas ang presyo ng bigas. Katuwang ng pagpapatupad ng batas kontra hoarding ang Philippine Competition Commission at ng law enforcement. Doon naman sa magmamanipulate, sa mga suppliers sa magmamanipulate through hoarding or capitalization, ang parusa naman dyan, 5 years minimum, up to 15 years imprisonment,
and fine of 5,000, not more than 2 million. Tiniyak naman ng Kamara na patuloy nilang gagampanan ang kanilang oversight function upang matukoy ang totoong impormasyon ukol sa umano'y hoarding at price manipulation, hindi lang sa bigas kundi maging sa iba pang pangunahing produkto sa bansa. Samantala, suportado naman ng Kamara ang bagong EO39 ng Pangulong Marcos Jr. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, napapanahon at lubos na kinakailangan ang naging hakbang ng presidente para matiyak ang abot kayang halaga ng bigas. Kaugnay nito, nakipagpulong na rin ang liderato ng Kamara sa ilang grupo ng price importers at traders. Tinalakay nila kung paano epektibong maipatutupad ang bagong executive order ni Pangulong Marcos Jr. Okay, so ako po ay nanawagan dito mga kababayan, kung gusto niyo lang po na masolusyonan po yung presyo dyan sa bigas sa Pilipinas natin, magtulungan ho tayo. Dapat pangalanan natin at isumbong natin yung mga traders po na nagsasamantala dito, yung napaka-greedy po ng mga businessman mga kababayan. Kasi nga, siyempre, dahil po sa kanila, tumataas po talaga dito yung presyo ng bigas natin. At diba, tinatawag lang yan na artificial price mga kababayan. Kasi nga, alam naman natin, ito kasi, pakana kasi ito na mga price manipulators, na mga hoarders, at saka ng mga smugglers makabayan. Sana tayo po, makabayan ko, magkaisa tayo at saka isumbong natin po yung lahat po, kung meron kayong nalalaman na nagbibenta dito ng mga mahal po ng presyo ng bigas, isumbong natin sa gobyerno para para masolusyonan ho yung makabayan. Ngayon, may nagsumbong kay Sir Ivan. 'Di ba? Sinabi ko sa earlier na meron pong yung mali po yung report po ng News pa makabayan. Sabi na mabigat daw yung presyohan dyan sa NCR at saka sa Manila makabayan. Mali ho yun. Pati rin po doon sa Cagayan. Kasi meron po nagsumbong sa atin makabayan. Well, actually, hindi lang po Cagayan ho yan, yung presyuhan. Lahat po buong Pilipinas makabayan. Pero specific rin po natin, meron kong babagitin dito na isang radio station. Marami kasi nagsumbong sa atin makabayan na taga Cagayan nun. Na kung saan itong radio station na to, na yung Magnum Live makabayan, nakikita namin dito para talagang anti-Marcos ito. Kilalang kilala po ito ng taga-Cagayan kasi nga sikat-sikat ito na radio station makabayan at malaki po ito na radio station, malawak po ang kanilang coverage dito. Kaya lang, ang kanila siyempre nakaka-influensya sila makabayan tungkol dito sa sa bigas po na sabi nila at parang sigurado po sila makabayan. Papangalanan ko lang dito yung DJ na dyan or yung host bang tawag dyan sa makabayan sa radyo nila. Na itong si Joel Jacobo ba siya? Joel Jacobo, i-correct lang po sa Ivan ko Joel Jacobo yata ang pangalan niya, na kung saan actually 2 days ago po may nagsumbong sa atin, pero hindi ko kagad ito in-report sa inyo or tinapik sa inyo kasi gusto kong obserbahan muna makabayan ang kanya mga live. So nang 4 lives yata yung pinanood ko sa kanya at saka lagi lang pinag-uusapan ng makabayan tungkol po sa mga bigas, ang lahat po ng kanyang feature doon or kanyang interview mga anti-Marcos makabayan. Bakit mo alam, Sir Ivan? Kasi nga, mapipil naman po natin yung taong meron tayong pagtatungan at saka yung pag-isip po ng tao ng makabayan ay talagang fair po siya magbigay dito ng kanyang opinion. Malalaman natin yan. Versus doon sa talagang tagilid po ang kanyang pag-isip dito at lahat po parang halos lahat po ng ginawa po ng gobyerno natin ay mali para sa kanila makabayan. So doon ko natanto na yung in-interview po ni Joel Jacobo, halos lahat po sa kanyang mga live ay anti-Marcos makabayan. At sabi pa nga nila, sigurado na po yung in-interview po ni Joel Jacobo na yung presyo daw ng bigas dyan sa Cagayan aabot daw ng 80 pesos per kilo makabayan. In just how many days daw? Sabi niya, in just how many days, kasi nga tinignan ko yung kanyang live makabayan, that is 2 days, 1 day, or pati ngayon yung before ako nag-live makabayan, nakita ko rin po, meron pa rin siya dong tinanong po na isang tao na sabi lang expert daw, aabot daw ng 80 pesos per kilo yung bigas. Pero paano yan? Mukha yata mapurnada kasi napalabas na dito ng EO39 sa PBM, hindi na po aabot ng 80 pesos per kilo makabayan.
mukha silang mapapahiya doon. So ako po ay nanawagan dito sa sa pamunuan po ng Magnum Live na registration dyan sa Cagayan de Oro. Dapat magiging fair naman po tayo. Kung meron ho kayong tatanungin dyan, i-feature ninyo sa inyong registration, isa na yung tao na mag-isip na fair, mga kabayan. Kasi alam lang po natin yung ginagawa po ng gobyerno natin, meron lang pong hakbang po na ginawa po yung si Speaker Romualdez, si PBM, yung taga-DA, DTI. Bakit ayon lang pag-usapan doon sa kanilang programa, mga kabayan? Parang nagiging ok-ok talaga eh. So sana po sa taga Magnum Live, ibahin naman natin ng konti. Kung meron kayong tatanungin po na taong ganyan, sana mag-feature rin po kayo na mga pro-government po. Ba ang pangit ng ganyan, mga kabayan? Saka thank you so much po sa taga Gayan yung nag-forward sa akin at saka nag-tip sa atin, mga kabayan. Nakalimutan ko ng pangalan eh. Anyways, thank you so much. At before tayo mag-jump po sa ating next topic, mga kabayan, well, syempre, shoutout muna natin ating mga silent viewers, at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ating mga commercials. I-shoutout natin ang mga channel members na sila si Cosmo Defender, Fee Escalante, Russell T. Rowell, Via Vivar, Mel Grace Holmes. I-shoutout natin, mga kabayan, si Mama Iti Baiza, Rose Guevara, Maria Mida Siplon, Teresita Tumeliwan, Jima Ramirez, John Cuan, Army Lagaso, Vicente Andales. Hi to Romel Ordonez, Fibro Nula from Kuwait, Oliver Arcon, Nonoy Florin Hills, Mero Omura, Myla Perez. Hi to Barkadahan, Forever FM, Teresita Kainglet, DDO. Nandiyan rin po si Ma'am Angelita Holsinger, Kaloyal Wanabet, Marian Shoko, Virgilio Ver Fajardo. Hi to Milagros Derilo, Rolando Palma, Len Gonzalez, Shane Sibal. Hi to Ma'am Maricruz Hernandez from North Carolina. Siyempre, shoutout rin po natin si Ashin, Rodolfo Ranada Rabor, and hi to Biyahi ni AJTV from South Korea. Okay, mga kabayan, so dito pag-uusapan na po natin yung sinasabi ko na meron pong foreigner na bumisita dyan sa Pilipinas, isang sikat po na vlogger, mga kabayan, si Simon Six. Simon Six yata yung pangalan niya. Kung hindi po nyo pa po nakikita, maganda po ang kanyang content, mga kabayan. Kaya lang dito, meron kasi siyang napagtanungan po ng mga tao dyan po sa Pilipinas na parang sa tingin niya parang nagiging rude, mga kabayan. At saka tanong niya kasi yung tungkol po sa umbrella, at saka nagtanong rin po siya doon tungkol sa CR, kung nasaan po, mga kabayan. Di ba habit po ng mga Pilipino na kapag tinatanong tayo, kapag yes, mga kabayan, ginagano lang natin mga yung kilay natin. Di ba alam naman natin yan at maraming guilty talaga dyan eh. Lalo na yung mga bata, mga kabayan, pag ganun-ganun na lang, parang ang tamad po na sumagot. At saka tungkol rin po dito sa natanong siya sa isang umbrella, mga kabayan, di ba? Ang sagot po ng isang tao, daw ayon sa kanya, ay gumanon na po yung nguso, mga kabayan. Yung gaganon lang kung nasaan po yung yung saan po yung lugar to, saan tayo mag-CR, o nasaan ba meron bang umbrella, gumaganon ng kabayan. At alam naman natin yan. Habit talaga yan ng mga Pilipino. Sana, babaguhin natin ng konti, mga kabayan. But before tayo magpatuloy po sa ating opinion, saka ating commentary dito, ipapakita ko muna sa iyo yung vlog po ni Simon Six, mga kabayan. So, for more details, let's watch this. I thought Filipinos were really rude for the first couple of weeks I was in the Philippines. So let me explain. Here's an example. I would go into a store, for example, like a shop, and ask, do you sell umbrellas here? And then I would get ignored. And then later on, I would find the umbrella in the shop, or I'd be in a restaurant and ask an employee where the CR is, and I would also get ignored. And I thought it was because maybe there's a language barrier or my accent or whatever, they couldn't understand me. But then I figured out, right, after a couple of weeks, that the Filipinos have a hidden face language that I didn't know about. So when I was asking where the CR is, they were using their lips to point, and I just thought they were completely ignoring me because I didn't get an actual word back. They just pointed with their face. And then in the shop, if you sell umbrellas, they weren't saying yes. They were using their eyebrows to say, yes, we have them. But there was no words. They just used their face. So yun nga, mga kabayan, sana baguhin na po natin. Kapag meron tayong makakausap po ng mga turista, yung mga foreigners, mga kabayan, sana sasagutin po natin ng maayos. At saka with pleasant, mga kabayan, at saka dapat mag-smile rin po tayo. Siyempre, yung mga foreigner, pero siyempre, yung mga Pinoy, mga kabayan, Pinoy to Pinoy, na sanay na talaga tayo. Kasi gawain natin, mga kabayan, di ba? Ganon na tayo minsan eh. Gumaganon na lang. Guilty talaga eh. At saka maraming guilty dyan, mga kabayan. Sana ipairal natin ng
konti yung ating PR or public relations. Kasi alam nyo, at hindi rin po natin masisisi ang iba mga kabayan kasi nga yung iba kapag makakausap po ng mga foreigner, parang parang natatakot ka agad, parang nahiya ka agad, at saka hindi na makagalaw makabayan, kaya gumaganon-ganon na lang or pangano lang nguso na lang. Sana mag-practice tayo ng konti. Kung sakali makapunta kayo doon sa ibang lugar, sa US, sa Korea or sa isang lugar makabayan, at least sanay na po tayo, di ba? Meron talaga tayong makabayan na ganyan makabayan. Sana po, pakiusap ko na mag-practice tayo na makipag-usap po sa mga foreigner, okay? Para maganda po ang kanilang masabi sa mga Pilipino makabayan. Anyways, kilala lang po natin ang isa't isa. Kilala po natin yung mga Pilipino, siyempre Pinoy tayo, magaling naman tayo makabayan at saka magalang naman po tayo. Meron talaga po mga instances na ganyan kasi nahihiya sila makabayan. So anyways, jump naman tayo sa ibang topic po kung saan marami pa rin po dito nagrereklamo na kahit na natapos na po yung SIM card registration act makabayan at nakapag-register na po lahat, marami pa rin po nakatanggap dito ng text scam. So for more details, let's watch this. Isa ka ba sa mga nakakatanggap pa rin ng text scam kahit rehistrado na ang iyong SIM? Yan ang ipinagtataka ng ilang mambabatas. May sagot dyan ang DICT. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. January pa nakapagrehistro ng kanyang SIM si Angela. Pero araw-araw pa rin siyang nakakatanggap ng mga spam text message. Malayo sa inaasahang layunin ng SIM registration na sugpuin ang mga spam at scam. In-expect ko nga po before, sabi, pag naka-register na yung SIM card, hindi na ka na makaka-receive ng mga spam. Yun, nakakadagdag sa inbox, tapos block ka lang ng block. Ang mas nakakabahala, alam ng mga scammer ang personal niyang impormasyon. May instance po na tumawag sa akin, sabi, tito mo to, nito ako sa, nito po sa Pasay, ganyan, ba-loadan ulit o papasahan ng load, ganun. Kasi bakit, yung number, bakit nila alam? Kasi kung tutuusin, wala naman akong ine-enter apart from my bank account and other, yung mga registrations. Nagtataka ako, saan nila nakukuha yung mobile? Bakit nakapag-send sila ng bulk na mga spam messages? Ganyan din ang nararanasan ni Jeremy na March pa registered. Nakapagbayad pa raw siya ng 150 pesos sa scammer matapos makatanggap ng text tungkol sa isang job offer. Fault ko rin naman po yun, inaamin ko po yun. Pero parang ganun yung gawin nila. Then after niya makuha yung laman ng e-wallet ko, bilinak niya na po ako. July 25 pa natapos ang deadline sa mandatory SIM registration. Higit 118 million SIMs ang naipa-register. Sa tanong ng mga kongresista, sa budget hearing ng Department of Information and Communications Technology kahapon, bakit patuloy pa rin nakakatanggap ng text scams ang ilan? Sabi ng Cybercrime Investigation Coordinating Center, may mga scammer daw na nakakakuha o nakakabili ng registered SIMs. We have uncovered that certain syndicates, organized syndicates, have been procuring pre-registered SIM cards. Ang nakakabahala, may mga scammer na hindi na kailangan ng SIM para manloko. There are new machines that came into the country wherein you don't even need a SIM card but rather a text blaster that can simulate SIM card numbers. Tinututukan na raw ng Bureau of Customs ang pagpasok sa bansa ng mga text blaster. Pero kung bakit may mga scammer na alam ang personal na detalye ng kanilang mga target, hindi ito masagot sa ngayon ng CICC. Pero may mga pangalan na raw silang iniimbestigahan. Paano nila na-gather yung mga numbers na yun yung pinadalhan nila ng kanilang mga scams or malicious na messages? At meron na rin po bang napanagot dun sa mga posibleng nag-leak ng data sa mga scammers? We have thousands of names here that we are verifying right now. The verification process is tedious. No? You will get names that were registered in the provinces when in fact the attack came from Metro Manila. This is actually eating up the resources of our law enforcement partners. No? But rest assured, we are doing it with the use of AI to weed out the real registered and the fake registered SIM cards or registered names. Tumutulong na rin daw ang PNP at NBI sa tracking ng mga sangkot sa scams.
Paalala ng DICT, huwag sumagot o patulan ng mga kahina-hinalang text at agad i-report sa 1326 hotline o magpadala ng email sa report@cicc.gov.ph. Sana makabayan matugunan na talaga ito na taga DICT or even yung taga cybercrime group hindi na masyadong ma-explain ng maayos mga kabayan kasi hindi pa talaga alam kung bakit nakakalusot pa rin po yung mga text scams. Pero meron na sila dito mga suspetsa mga kabayan na gumagamit po yung mga scammers ng text blast, pero ang problema lang dito, bakit alam po ng mga scammers yung mga credentials po ng SIM card mga kabayan? Diba? Kung tungkol na po dyan na issue, tungkol na po sa usapin na yan, baka merong sangkot dito na taga-telco makabayan. Nag-gets nyo ba? Dapat imbestigahan dito yung taga-telcos. Kasi nga, siyempre makabayan, alam lang po natin, money talks talaga. Money talks, kapag nakita na po ng isang empleyado ng napakalaking pera makabayan, kahit nandyan pa sila saan sila nagtrabaho, well, alam nyo, basta money talks talaga, problema talaga makabayan eh. Sana, masolusyonan na po ito ng taga-DICT at saka ng Cybercrime Unit. At saka mga kabayan, nakita ko doon si Saba. Si Sir Ulo Manuel, si Saba. Diba? Fake news talaga eh. Saba, gusto pa niyang agawan po ng trono itong si Dilimam Kabayan. Paano yung Saba? Anyways, isa na rin po natin mga kabayan, si Evangeline Melbar from Clarin, Misamis Occidental. Hi to Muhammad Ibrahim Ding Sanchez, Bergie Unggang, Neil Tabafonda from South Korea. Isa na rin po natin si Rayan, si Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Lily, Judy, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Question po natin mga kabayan, si Jelen Quezon, Erickson Tesmo Vlog, at saka shoutout sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. Hi to all the members of INC or Iglesia ni Cristo. Hi to Nina Hermoso from Hong Kong, Erickson Miguel and family dyan sa Hawaii. Hi to Linda Lim from City of Ilagan, Isabela. Nandyan po kasama natin si Erlinda Uyama from Japan, and hi to Guillerma Hen from Germany. So yan po ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw mga kabayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Heavenly Father, on this first day of September, we come before you in gratitude and humility. We thank you for the gift of life and the opportunities it brings. May this month be filled with blessings, guidance, and protection. Grant us strength to face challenges, wisdom to make the right decisions. As we begin this day, may your light shine upon us and lead us on the path of righteousness. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang busy na mahal